Okay guys, so just to add lang also, no, meron din tayong 15 inch, 18 inch, tsaka 12 inch na sub. All of our sub designs are ferrite. Okay, and then mga full range natin later on, mag-release na ako ng neodymium sa ating mga full range. Okay, so neodymium yung compression drive, neodymium din yung ating low mid sub, and then yung subwoofer natin is all ferrite. So all of our speakers, no, from 12 inch, ito kung laki, pwede ko maglabo dito. Ito yung 15 inch. So all of them are having 4 inch na voice coil. Okay, and then lahat sila single magnet, if you can see, because yun ang limitations ng aking amplifier modules, at yun lang din ang the best para sa akin, para dun sa aking mga class H na amplifiers. So designed ito based sa aking mga products din, so it's all compatible. Okay, so yung lahat ng baskets natin, no, makikita mo. Okay, dito yung mga cone nya. These are all paper cones. All of them are treated, but not very hard treated tulad na sa Live Pro, because ang gusto ko nga from the beginning is not too soft and not too hard. Middle lang talaga siya. Okay, so ito para siyang yung sa P-Audio. Ganda na yung quality niya. And then again, supplier nito the same as na supplier ng AMH. Di ko napapanggitin yung brand na yon, pero sila din yung nagsusupply ng speaker sa AMH. So medyo may price siya, ano, unlike sa iba, kasi nga doon tayo sa quality. Kahit dito pa lang sa may gaskets niya, makikita mo na yung difference, tsaka yung pagka-corrugate mismo. Okay, wait lang, may tumatawag na naman. Okay, so off ko lang yung ano para wala tayong ingay. Okay, so aside from that, no, so lahat ng ating sub series, ito lang siya, 12, 15 and 18. Di na ako magre-release ng iba. This is it, and all of them are Viper series. Okay, hindi ako magre-release ng carbon fiber. It's all there, pero ayoko ng tunog ng carbon fiber. Paper cone talaga ako. Paper cone, high fidelity. Kung makikita nyo sa mga mamahalin Denmark, Italian, RCF, all of them are using paper cones. Okay, so again, yung akin quality, wala ako sa palakasan ng tunog, wala akong palakasan ng kalabog. Sa akin, tunog na mag-i-enjoy ka, na kahit 24 hours ka nakababad sa may music mo, hindi ka magsasawa at hindi ka nabibingi. Okay? Okay. So, here, ito yung back natin. Okay? So, yun yung back. Ito yung back ng ating 12 inches. Kanina, ang laki, no? Kung i-compare natin sa Broadway natin, nung nilabas natin yung 18 inch natin, saka yung 15 inch, na liit yung 12 inch. Liit siya, brad. Kahit yung Broadway na 1K Pro, parang nanliit talaga, no? Okay? So, mag-start muna tayo sa... Ito kanina sinukat na natin. Pero, ano lang natin ulit, no? Ulitin lang natin. So, yung kanyang thickness, yung diameter is 22. At ang kanyang thickness is 20. Yun yung kanina. Wait lang. Ang kanyang thickness, and kanyang thickness is 25. Okay? So, itong dalawa na to, since same yung power niya, so parehas lang din yung laki ng mugs. Okay? Tsaka yung voice coil niya, lahat parehas na. Ang nag-iba lang yung basket design. Okay? So dito, no, nagkamali ako kanina. 600 watts, hindi siya RMS. 600 watts AES. So, AES is another unit of measurement pagdating sa sound. So, it's referring to the max power. Hindi siya max power na ano, yung tinest siya at high power na hindi masisira yung speaker mo. AES ata is audio, forgot ko na, society. Audio Electronic Society, parang ganon. And then, RMS is root mean square, of course. Okay? So, mas safe na din siya na binigay niya ang AES. At least, no, kung tanungin ka anong compatible na amplifier dyan. So, for me, mag-recommend ako ng 600 AES. Okay? O kaya 800 AES, 800 AES 15 inch. So, kung i-convert natin yung AES to RMS, ang 600 na to, magiging 450 RMS.
Okay? Pero true rated yung Brad. Hindi na yun talagang mekos-mekos. Okay? Kahit i-check mo pa yung sa mga DXB nang bibigay talaga ng true rated na yun. Kung makita mo yung mga mga compression drive ng DXB, ng Cebu, tsaka yung mga speaker nila, tingnan mo, 500 RMS, 75 RMS, yun talaga yung mga true rated. Hindi yung mekos-mekos ng mga marketing ng mga Chinese natin na suppliers. Okay? So, ito naman, measure din natin, no, yung diameter niya. So, diameter nito is also 22. Okay? This is also 22. So, yeah, 22. This is 22. And 15 inch is also 22. Okay? So, bakit di pwedeng lakihan ng masyado? So, ba't di pwedeng mas malaki yung diameter, no? Bakit? Yung pinapagalaw lang naman ng magnet natin is yung sa baba nito. So, kung andito na yung magnet mo, sa malaki na, wala anong hihigupin nun? Wala na siyang hihigupin. Ang higupin niya lang yung nasa loob, yung voice coil mo. Okay? So, tama na yan. Kaya iba, maliliit lang yung radius ng magnet, pero makakapal. Okay? So, in terms of thickness, I think this is the same. No. Yes, this is also 25. Okay? So, all of them, ito 25 yun to, just to confirm, no? Okay, 25. So, all of them, no? All of them are having 22 diameter and 25 yung thickness. Okay? 22 here and then 2.5 yung kanyang thickness. Okay, again, this is 600 AES for 12 inch, 450 RMS. Dito sa Mecma na 18 inches and 15 inches, both of them are 800 watts AES or 600 RMS. Okay, so i-zoom ko lang dun, no? So ito yung ano niya pala, yung pindutan dito nasa baba, katulad ng P-Audio, pating ito niya. Okay, so okay naman lahat. Okay naman yung basket design nila. Medyo ni-lightweight nila. Binawasan nila yung thickness dito. Pero okay lang din naman yan. Okay. So, going with the stickers, no? For the 12 inch. Okay. So, this is 8 ohms. 60 hertz. To 3 kilohertz. 4 inch voice coil. Focus ba? Ayan. And then Viper 12, yung sensitivity niya 97 dB. Nag-zoom. 97 dB. And then yung peak niya is 1200 watts. For the 15 inches, okay, this is based on the design na mismo sa testing na ginawa ng supplier natin. Okay. So, 8 ohms, 35 kilohertz, to 2000 kilohertz. So, mas maganda to at saka mas mataas yung sensitivity niya. Dapat din guys, pag nagbibili kayo ng mga speakers, kung namimili kayo, no, check nyo din lagi yung sensitivity. Okay, napakahalaga nito. Ang iba, sabi nila, double mugs, ang lalaki ng magnet, tapos di nila check yung full specification. Ang naiintindihan lang ng mga buyers, no, diameter ng speaker mo, ano yung voice coil niya, tapos double magnet ba siya, gano'ng kalapad to. Yun lang alam nila, pero the rest, no, in and outs ng speaker, quality wise, ano yung sensitivity, hindi na naiintindihan yung mga frequency range, no. Sa kanila lang yung power ang the best yung mahalaga. Pero again, magkakaiba tayo ng gusto. Sa akin, quality of music. Sa iba, gusto nyo yung power, bahala kayo. Hindi kayo sa Mecman, iba yung ano namin. Iba yung ano ko, yung directions ng products ko, no. More on quality audio. Okay, next naman natin is itong 18 inch. So, ito is 8 ohms also. And then, yung kanyang low frequency is 40 Hz. Ang maximum niya is 1.5 kHz. So, 4 inch voice coil, 800 watts, 1600 watts peak, 98 dB. So, parehas sila 98 dB. Ito lang is 97 dB. Okay? So, kung maghahanap kayo ng speaker again, no, at least minimum 90 dB. Kung makikita mo yung mga JBL, RCF na ganito, alam mo yung sensitivity nila.
pumapalo ng 130. So ibig sabihin, no, kahit 5 pirasong ganito, 5 pirasong speakers natin, 5 sub, tapos sa kanila 4 lang, same lang din yung tunog, same lang din yung power niya. Kasi ganun kadaling dalhin yung pagbabounce ng speaker natin. Okay, so isa rin yan sa kinoconsider natin, no, yung quality, which is at saka yung power requirement niya. Okay, so if you like my design, like naman dyan. If you don't like, you can thumbs down. And then the pricing, okay, with regards to pricing, again, I said, no, medyo mataas ang price niya kasi nga sa dami ng pina-add ko. Yung corrugated, yung dito niya, tapos meron siyang mga extra lines na for extra support dun sa paper cone niya. So yung price natin nito, again, so Viper 12 natin na 600 AAS or 450 RMS, this is a price for 3,685 pickup price. Okay, pero sa Shopee na to nasa 3,895 na. Okay, again, it's up to you. Hindi ko naman kayo pilit bumili, pero kung gusto nyo lang maiba yung tunog, matry nyo naman kung ano yung ibang products do. So maiba sa mga ano, kasi maiba sa iba. Okay, and then yung ating 15 inch, again, si 12 inch, ang price niya 3,685 pick up price. Ang Shopee niya 3,895. Okay, dito naman sa 15 inch, ang price niya is 4,295 ang pick up price, 4,295. And then ang kanya naman Shopee price is 4,495. And lastly, for our 18 inch speaker, ang price naman nito, ang pick up price na is 5,345. And then ang actual price naman niya sa Shopee is 5,695. Okay, so ayun lang po. If you like, nasa inyo na po yan. Basta o di nyo naman bibilan, lang pang problem, gagamitin ko naman to. Okay, meron pa tayong 6.5 inch na speaker, infrared pa yun, no? But hopefully, no, mahantay nyo sana yung mga nabibuild ng speaker dyan, yung ating mga neodymium speakers. Yun lang. So again, same supplier sila ng AMH product, which is supplying also yung mga branded na mga speakers tsaka amplifiers. Okay, so that's it, and then thank you for your time. Hope you like my products and other products na i-release ko pa, na parating pa lang, na nasa barko pa lang. Thank you and have a good day.